Sana all. Yan ba'y lagi mong naikokomento sa social media o bukang bibig mo kapag nakikita mo ang karanasan ng iba? Minsan bunga yan ng pakikigalak mo sa tagumpay ng iba. Yun ba ang paraan yan para sabihin mo na masaya ako para sa'yo? Hindi naman kasi laging negatibo yung sana all. May mga pagkakataon din na ang pagsabi ng sana all ay nagpapakita na parehas kayo ng gustong ma-achieve o marating sa buhay. Hindi naman kasi lahat pare-parehas, di ba? Yung napapasana all ka na, sa iba hindi papansinin yon dahil iba naman ang gusto nila. Kaya lang may mga pagkakataon na ang pagsasabi ng sana all ay bunga ng frustration mo sa buhay. Yun bang hanggang sana all ka na lang at hindi mo makita kung meron pang posibilidad na mangyari yan sa buhay mo? Siguro minsan sumubo ka na din pero nabigo ka kaya sana all na lang. Kung ganyang uri ng damdamin ang nararamdaman mo sa likod ng bawat sana all mo, o sana'y maunawaan mo ito. Do not compare your chapter 1 to somebody else's chapter 20. Hindi lang edad ang basihan, hindi lang yaman, minsan pati mga pinagdaanan. Maraming kahanga-hangang accomplishments ang nagagawa ng iba, na ang nakikita lang natin ay yung na-accomplish at hindi yung mga pangyayari bago ito naabot. Minsan mahabang proseso din ang pinagdaanan. Minsan lang dahil masyado na silang naging mahusay, parang napakadali na para sa kanila. Pero ang totoo, sa likod ng bawat tagumpay ay maraming aray, maraming challenges din na hinarap na naging bahagi ng achievement nila. Lahat ba ng tagumpay ng iba, mararanasan mo? O maaaring oo, maaaring hindi. Maaari din namang hindi na dapat. Pero alalahanin mo na meron din namang para sa iyo sa tamang season kung gagawin mo ang nararapat sa kasalukuyang season ng buhay mo. Ang sabi ng Bible, iniangkop niya ang lahat ng bagay sa tamang kapanahunan. Ang tao'y binigyan niya ng pagnanasang alamin ng bukas, ngunit hindi binigyan ng pagkaunawa sa ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas. May mga seasons o chapters ang buhay. Yung kaayusan ng mga susunod na kabanata ay naiimpluwensyahan ng kasalukuyang kabanata. Hamon ito na magdesisyon ka ng tama, kumilos ng tama, at manatili sa tama kahit sa mga panahong hindi ito madali. Magtanim ka din ng tamang aksyon at desisyon na balang araw ay magbubunga ng mga bagay na makakatulong sa pagtupad ng iyong ambisyon. Yung ngayon mo o yung kasalukuyan ay pagkakataon para lumikha ng maayos na kinabukasan. Kaya tiyakin mo na sa lahat ng chapters ng buhay mo ay kasali ang Diyos dahil ang kalooban niya ang pinakamainam na maaari mong maranasan sa buhay mo. Mahal ka niya at interesado ang Diyos sa buhay mo. Kaya, asa ka pa.